Ang impormasyong ito, para sa layuning pang-edukasyon lamang, at hindi layon maging kapalit ng isang medical na paggamot ng isang professional, ito ay pang-sariling education lamang at dagdag kaalaman. Panahon na muli upang makahanap ng isang natural na gamot upang pagalingin ang iyong sarili. Batay sa maraming pag-aaral, ang paggamot sa Ayurveda ay itinuturing na pinakamahusay na natural na paraan ng pagpapagaling sa buong mundo. Ayon sa Ayurveda, ang lagnat ay nangyayari dahil sa dalawang kadahilanan. Ang una ay dahil sa hindi tamang panunaw, at ang pangalawa ay dahil sa mga pagkilos ng mga dayuhang particle. Palagi mag-ingat sa mga herbal na remedyo dahil sa natural lamang mga ito ay hindi ibig sabihin ay ligtas ng gamitin lalo na kung ikaw ay may iniinom na mga gamot. Bago uminom ng giloy o anumang iba pang over-the-counter na gamot, magpatingin muna sa doktor. Iwasan uminom ng giloy kung ikaw ay buntis at nagpadidi. Kumonsulta muna sa healthcare professionals bago uminom ng herbal medicine. Paano kung maaaring gamutin ng isang damo ang halos lahat ng kondisyon? Anuman ang iyong sakit, malamang na mayroong isang halamang gamot para dito. Ang giloy ay tinatawag ding gilo, guduchi, at amrita, bukod sa iba pang mga pangalan. Ang salitang gilo ay isang Hindu mythological term. Ito ay tumutukoy sa isang mitolohiyang makalangit na elixir na nagpapanatili sa mga celestial na nilalang na walang hanggan. Sa Sanskrit, ang guduchi ay nangangahulugang isang bagay na nagpoprotekta sa buong katawan, at ang amrita ay nangangahulugang immortalidad. Ayon sa kaugalian, ang giloy ay ginagamit sa paggamot, lagnat, mga problema sa ihi, hika, dysentery, pagtatae, impeksyon sa balat, Hansen's disease dating tinatawag na ketong, diabetes, gout, paninilaw ng balat, anorexia, kondisyon ng mata. Ang lahat ng bahagi ng halaman na ito ay may benepisyo sa kalusugan. Matagal nang ginagamit ito kabilang ang lagnat, impeksyon, pagtatae, at diabetes. Ginagamot nito ang mga lagnat at iba pang sakit tulad ng dengue, malaria, coronavirus, at marami pang iba. Ang giloy ay isang pangunahing damo na may mapait na lasa. Ito ay ginagamit sa ilang mga karamdaman at nakakatulong din upang mapagaan ang vata at kapha dosha. Ang giloy ay nakikita bilang hugis puso na mga dahon at mapula-pulang prutas at ito rin ay nakakuha ng pangalang heart-lived moonseed. Ito ay mabibili sa merkado ang giloy juice, giloy capsules at giloy powder. Ayon sa pag-aaral, ang tangkay ng giloy ay lubos na mabisa, dahil ito ay may mataas na nutritional value, alkaloid, steroid, glycosides, at mga ugat at dahon ay maaari ding gamitin sa paggamot ng diabetes, cancer, mga problema sa neurological, at lagnat, at marami pang ibang benepisyo sa kalusugan. Ito ay mataas sa immunity booster, anti-toxic, anti-inflammatory, antioxidant, at antipyretic na nagpapagaan ng lagnat. Mayroon itong maraming benepisyo sa kalusugan. Ayon sa pag-aaral, nakatutulong ang giloy upang gamutin ang impeksyon sa coronavirus, dahil mayroon itong magandang immunity booster para labanan ang impeksyon ng corona. Uminom ng giloy juice 2 beses sa isang araw at iminumungkahi din na uminom ka ng giloy at ashwagandha ay maaaring makatulong upang maiwasan ang impeksyon. Upang maghanda ng giloy juice, kailangan mo ng ilang malinis, tinadtad na mga sanga ng halaman. Haluin ang mga tinadtad na sanga may isang tasa ng tubig ngayon, salin ito upang makagawa ng giloy juice. Giloy sa mga paulit-ulit na lagnat. Ito ay isang anti-inflammatory, antipyretic herb na tumutulong upang palakasin ang iyong immunity upang labanan ang impeksyon at tumutulong din sa maagang paggaling. Si giloy ay mayroong javargana, antipyretic, na taglay upang mabawasan ang lagnat. Paano gamitin? Kumuha ng 2 hanggang 3 cuts arang, giloy juice at kaparehong dami ng tubig. Haluing mabuti ang mga ito. Inumin ang hinalo na ito araw-araw sa umaga nang walang laman ang tiyan. Giloy para sa dengue fever. Ang giloy ay isang antipyretic herb. Pinapabuti nito ang bilang ng platelet sa dengue fever at binabawasan ang posibilidad ng mga komplikasyon. Ang regular na pag-inom ng giloy ay nakakatulong upang mapabuti ang kalusugan sa panahon ng dengue at para din sa mabilis na paggaling. Para sa mas magandang resulta, pakuluan ang giloy juice na may ilang dahon ng tulsi at inumin upang madagdagan ang bilang ng platelet.
Paano gamitin? Ay extract ang katas ng sariwang tangkay ng giloy at ihalo ito sa 5 hanggang 7 dahon ng tulsi at pakuluan ng kalahati tasa ng tubig at inumin ito araw-araw. Nakakatulong ito sa pagtaas ng bilang ng platelet. Giloy para sa high fever. Ang giloy ay lubhang kapaki-pakinabang sa high fever na kilala rin bilang allergic rhinitis. Binabawasan nito ang mga sintomas tulad ng runny nose, pagbahin, pagbara ng ilong, pagluluha ng mga mata. Upang mabawasan ang temperatura, kumuha ng kalahati kutsarita ng giloy powder na ihalo sa pulot at kainin ito bago kumain. Giloy para sa impeksyon sa coronavirus. Ang giloy ay maaaring palakasin ang kaludugan kaya maaari itong maging kapaki-pakinabang para sa iba't ibang lagnat, partikular para sa mga viral fever tulad ng impeksyon sa corona. Bagamat walang ebidensya na nalulunasan ni giloy ang impeksyon sa corona, ngunit maaari nitong mapataas ang iyong immunity upang labanan ito. Ayon sa ilang siyentipikong pag-aaral, ay nagpapakita ng mga resulta upang makontrol ang impeksyon sa corona. Paano ito gamitin? Maaari kang uminom ng giloy juice 2 beses bawat araw sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na ang kombinasyon ng giloy at ashwagandha ay maaaring magbigay sa iyo ng isang proteksyon laban sa nakamamatay na impeksyong ito. High blood sugar. Kilala si giloy bilang isang madanashini, na nangangahulugang sugar destroyer. Ang giloy ay kapaki-pakinabang din para sa mga komplikasyon ng diabetes tulad ng mga ulcer, mga problema sa bato. Uminom ng kalahati kutsarita ng giloy powder 2 beses sa isang araw na may tubig pagkatapos kumain ng tanghalian at hapunan. Mga benepisyo sa metabolismo. Maaaring makatulong si giloy para sa mga may diabetes o nasa panganib ng sakit sa puso. Mga benepisyo ng immune system. Ang mga pag-aaral sa laboratorio sa giloy ay nagpapakita na ito ay may mga epektong antioxidant, na nangangahulugan na ito ay makakatulong na protektahan ang mga cells mula sa oxidative na pinsala kapag nasubok sa mga cells ng kanser sa suso, prostate, at ovarian sa lab. Ang ilang mga compound mula sa giloy ay nagpapakita ng potensyal na anti-cancer. Mukhang walang anumang panganib na nauugnay sa giloy sa mga malulusog na tao, hanggat iniinom mo ito sa dosis na inirerekomenda sa label ng produkto o ng isang propesyonal sa kalusugan. Gayunpaman, maaaring hindi ito isang magandang pagpipilian para sa ilang mga tao. Dahil may potensyal itong magpababa ng asukal sa dugo, dapat kang maging maingat sa damong ito kung umiinom ka ng mga gamot upang mapababa ang iyong glucose. Maaaring mayroon kang mababang asukal sa dugo, hypoglycemic, na reaksyon. Posible ring magdulot ng mga problema si giloy kung mayroon kang autoimmune disease, tulad ng rheumatoid arthritis, lupus, o Crohn's disease. Ito ay dahil sa mga nakapagpapasiglang epekto nito sa immune system. Sa autoimmunity, ang iyong immune system ay na-overstimulated na nagiging sanhi ng pag-atake nito sa ilang malulusog na cell sa halip na mga nakakapinsalang pathogen. Maaari kang uminom ng giloy bilang tableta, kapsula, pulbos, o tincture. Para sa mga kondisyon ng balat tulad ng scabies, hanapin ito sa isang cream o lotion. Ang impormasyong ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayon na kapalit sa medikal na paggamot ng isang professional healthcare. Dapat kumonsulta sa kanilang